Dahil mapagpanggap tayo for today's video, kunwari kagigising ko lang dyan. Dahil nga wala tayong CCTV, sinet up ko lang dyan yung camera ko para makapture ko yung pagbangon ko. O diba parang buang lang? Umangon na nga ako kasi nagsawa na ako sa pagpapanggap ko. Hi guys! Magluluto tayo ngayon ng buto-buto ng baka. Ayan nga, nagbago yung isip ko kasi ang hirap pala magsalita sa harap ng camera. Kaya naisipan ko na mag voice over na lang ulit kasi perfect talaga to sa mga mahihain na gustong mag-vlog. At for today's video ngayon magluluto ako ng sinabawan kasi lagi na lang dry yung ulam namin ng asawa ko. Kinuha ko nga lang yung mga kakailanganin kong sangkap, syempre Filipino style, laging may sibuyas at bawang. Hindi din mawawala yung patis, syempre pampalasa. Hindi din mawawala dyan yung garlic at ginger powder. At nakakatuwa dahil nakabili kami ng pechay sa Kabayan Store, gabi, sitaw, at saka sweet corn. Ihalo natin yan sa ating buto-buto. Hindi din mawawala ang sili at yung ating sibuyas at bawang. Maglalagay din tayo ng luya. Inumpisahan ko ng hugasan yung ating mga gulay habang hinihintay kong lumambot ng konti yung karne dahil napakatigas nun galing sa freezer. Kagabi nga lang namin naisipang magulam ng buto-buto. Sakto-sakto naman dahil napakaganda ng bakang nabili namin. Favorite talaga namin ng asawa ko yung ribs kaya yun yung lagi naming binibili. Nakakatuwa nga dito sa Saudi dahil napakalaman ng mga ribs nila at ng mga buto-buto nila. Pagkahugas ko ng mga gulay, naisipan ko na nga isa lang yung karne para lumambot-lambot na rin. Hinahit ko na nga para kumulo na agad pero itatapon ko rin yung sabaw after. Pisahan ko na nga i-prepare yung mga gulay natin. Story time nga muna tayo. Naalala ko nung umuwi ako dyan sa Pinas. Mahilig din talaga yung pamilya ko sa mga buto-buto, ribs ng baka, ng baboy. Nakaka-disappoint na bumili ng buto-buto sa atin kasi halos tuklapin na lahat ng mga nagbebenta ng karne yung mga laman sa buto-buto. Kaya literal na buto-buto na lang talaga. Siguro nga dahil sa hirap ng buhay kaya hindi na din sila nagiging fair minsan. Okay lang sana kung yun lang yung ginagawa nila pero yung ibang mga nagbebenta sa palengke may pandaraya rin sa mga kiluhan nila. Advisable nga talaga na sa mga palengke dapat may kiluhan ng bayan para kahit papano pwede mo dun i-check yung kilo ng pinamili mo. Ay naku, ang dami ko talagang sinasabi, napaka-chismosa ko talaga. Balik tayo sa ginagawa ko, nag-struggle talaga ako sa paghati sa mais na to, napakatigas. Ayan, at tumalsik pa nga. Inumpisahan ko na nga i-chop yung ating mga pampalasa, yung sibuyas natin, bawang at saka luya kasi isasama natin yan sa pagpapakulo natin mamaya. Panigurado buti na naman talaga ako ng siyam-siyam sa pagpapakulo ng bakang to kasi tong asawa ko ayaw niya talagang gamitin ko yung pressure cooker namin kasi mas masarap daw talaga kapag slow cooking. Isang buong bawang at sibuyas ngayon chinap ko kasi magme-melt din naman yan sa tagal ng pagpapakulo natin. Chinek ko na nga yung karne natin at nakikita nyo ang daming nagfo-float sa mga gilid-gilid. Ang ginagawa ko, tinatapon ko talaga yung unang pinagpakuluan ko para ma-drain natin yung mga dumi-dumi dyan, yung excess sa taba, yung mga dugo. Hindi pa nga ako nakontento, hinugasan ko pa nga yung karne ulit. Sinama ko na nga rin sa hugas yung aking kasirola. Sa mga oras na yan, iniisip ko nga kung anong susunod na gagawin ko habang hinihintay kong lumambot yung karneng pinapakulo ko. Nagsalin na nga ako ng tubig sa kasirola para maumpisa na yung pagpapalambot ko ng karne. Mineral nga pala yung ginagamit na tubig dito panluto kasi mataas sa sodium content yung tubig nila dito sa Saudi. Pag nga pala bumili ka ng bottled water dito sa Saudi, kailangan mo din silipin yung sodium content. Balik tayo sa ginagawa natin. Linagay ko na nga pala yung mga pampalasa na sibuyas, bawang at luya sa ating karne para maisabay na sa pagpapakulo. Sinet ko na nga yung induction cooker sa init na gusto ko at linagyan ko na rin ng paminta at patis yung ating pinapakuluan para magkalasa naman yung karne. Sumobra nga ako ng lagay sa paminta kaya for the scoop si ating girl. Ganyan nga talaga ako magluto ng buto-buto, sinasabay ko na yung patis para hindi naman maglasang tubig yung karne. Hindi pa nga ako nakontento kaya linagyan ko din ng garlic powder at ginger powder. Inaalala ko nga kung nakabili ako ng Magic Imas pero wala pala. Lininis ko lang ng very light yung aking induction cooker. Napakaganda nga ng lutuan na to kasi hindi ka na bibili-bili ng gas. Hindi nga din to magastos sa kuryente kaya sulit talaga. Habang hinihintay ko ngang kumulo yung ating karne, inumpisahan ko na ngang balatan yung ating gabi. Perfect nga to sa mga sinabawan, mapag
gulay man o sa karne kasi mapapalapot niya talaga yung sabaw. Alas 10 na nga sa mga oras na yan, nagmamadali na ako kasi napakarami ko pang gagawin. 2 araw ko na ang binabalak maglaba pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakapaglaba. Grabe talaga pag inatake ka ng katamaran, talagang hihintayin mo pang wala ka na maisuot bago ka pa maglaba. Na-prepare ko na nga lahat ng gulay. Inuna ko na nga ilagay itong gabi para maisabay na sa paglambot ng karne. Diyan pa nga lang ay excited na ako sa magiging lasa nitong luto ko. Syempre dapat kong sarapan, mahirap nang maipagpalit sa ibang babae. Kada umaga nga ganito na yung ginagawa ko. Nakasanayan ko nang mag-ginger shot kada umaga bago kumain. Dinagdagan ko nga lang ng tubig yung detox drink na iinumin ko kasi sobrang tapang niyan. Pinagsama-sama nga yung luya, lemon, turmeric at celery. Maganda nga to para maiwasan ang pagkakasakit. Kalipas nga ang kalahating oras, chinek ko nga yung karne kung lumambot na at baka naubusan na ng sabaw. Sa tansya ko nga yung mga 1 oras pa bago to tuluyang lumambot kaya iniwan ko muna. Habang naghihintay, naisipan ko nga iligpit muna yung mga kalat namin sa kwarto. Ito nga pala yung kwarto kung saan nagaganap yung mga dapat maganap. Kung mapapansin nyo nga'y nagkalat yung mga nilabhang damit at yung mga sinampay. O, wag nyo nang hanapin yung katre dahil wala kami nun. Hindi na nga kami bumili dahil dagdag lang yun sa gastos. Sabi ko nga ilatag na lang namin dyan yung foam namin dahil mga 2 dangkal naman yung taas. Sinadya ko nga maglagay ng sofa dyan sa loob para pag nag-away kami ng asawa ko, dyan na lang siya matutulog. Naayos ko na nga dyan yung aming higaan. Naisipan ko nga munang umupo dahil hingal na hingal ako dahil napakabigat ng foam na yan. Malipas nga ng 10 minutong pag-upo at pagdudut-dut, naisipan kong i-check yung linuluto ko. Paubos na pala yung sabaw, buti na lang at naalala ko. Dinagdagan ko na nga lang muna yan ng sabaw at naisipan ko munang maglinis ng sofa. Nai-imagine nyo ba yung dumi ng sofa kapag inabot na yan ng taon at hindi yan nadi-deep clean? Gustong gusto ko nga bumili ng vacuum, yung nalalagyan ng tubig at sabon tulad ng nakikita ko sa TikTok. Kaso napakamahal pala dito. Buti na nga lang at natatanggal yung cover ng cushion ng sofa namin kaya pwedeng yan labhan. Ginagawan ko na nga lang ng paraan yung sandalan, mayat maya yung punas ko dyan dahil ayaw kong mag-ipon yan ng dumi. Tapos ang mabilis ang pagpupunas ay sinimulan ko na nga ring magwalis para matanggal naman yung mga alikabok dyan. At dahil feeling vlogger tayo for today's video kung saan-saan ko na sinisingit yung aking camera para makakuha naman ako ng magandang anggulo. Ewan ko ba kung bakit hindi naman kami nagbubukas ng bintana ay lagi na lang malikabok dito sa bahay. Siguro nga sa aircon at exhaust pumapasok yung mga alikabok galing sa labas. Mabilis ang pagwawalis nga lang yung aking ginawa at kinuha ko na nga rin yung map para maumpisahan ko na rin punasan yung sahig. Sagabal nga sa paglilinis ko yung karton dyan pero hindi ko naman mabuhat dahil punong-puno naman yan ng tubig. Kung saan-saan na nga ako nakakarating sa pagmamap ko at muntik ko na nga rin mamap yung kabilang bahay. Kung makikita nyo nga sa video yung nasa taas na ng lamesa yung aming upuan dahil dyan ko pinatong yung camera ko kanina. Sariling sikap nga muna ang lola nyo dahil wala naman tayong pambili ng tripod sa mga panahong ito. Linubos-lubos ko na nga yung paglilinis kaya't dinamay ko na rin pati itong kusina sa pagmamap. Kunting kuskus nga lang yung ginawa ko dyan dahil pagod na rin ako. Muli ko nga sinilip yung aking pinapakuluan. Natuyot na naman nga itong aking niluluto kaya dinagdagan ko na naman ng tubig. Sa mga oras nga na ito ay sobrang lambot na nitong karne kaya linagay ko na rin itong mais. Sinamahan ko na nga rin ng konting sili dahil mahilig talaga kami sa maanghang na sabaw. Konting pakulo na nga lang at maluluto na itong ulam pero nakalimutan ko palang magsaing. Nagsaing na nga ako ng pang-2 kainan dahil nakakatamad talagang luto ng luto. Tanghalian at hapunan na nga namin yan ng asawa ko. Kape-kape nga lang talaga yung asawa ko sa umaga dahil tinatamad din siyang kumain. Buti na nga lang at natuto na rin akong gumawa ng tinapay kaya madalang na rin kaming bumili sa labas. At yun na nga lang ang pinagtsatsagan niyang isawsaw sa kape bago pumasok sa trabaho. Naisalang ko na nga yung bigas sa rice cooker at mga 10 minuto lang naman bago yan maluto. Binalikan ko na nga yung aking niluluto at for the halo at tikim na nga ang lola nyo. Nakulangan nga ako sa lasa kaya nagdagdag muna ako ng konting asin. Sobrang linamnam na nga at lapot ng sabaw kaya napagdesisyonan ko nang palanguyin dyan yung mga gulay. Sa mga panahong ito ngayon nawala na yung gutom ko dahil nabusog na ako sa kakatikim sa sabaw. Nakukulangan nga ako sa anghang kaya dinagdagan ko pa yan ng 2 sili.
Grabe, sobrang lambot na nga nitong karne at naaagnas na nga rin ito mula sa buto. Ang sarap nga talagang humigop ng sabaw lalo na pag naramdaman mo yung tadyak ng anghang sa lalamunan mo. Makalipas nga ng 3 minutong pagpapakulo sa sitaw ay linagay ko na rin itong mga dahon. Mabilis ang kulo nga lang yung ginawa ko dyan dahil ayoko namang ma-overcook. Nagchat na nga dyan yung asawa ko at sabi nga niya pauwi na siya kaya hinanda ko na sa lamesa yung mga pagkain. Inabangan ko na nga siya sa sala at nasa baba pa nga lang siya naririnig ko na siyang nagmi-meow-meow. Nakaugalian na nga niyang gawin yan at paraan niya yan para ipaalam na nandito na siya sa bahay. Yan na naman si Muning. Yan na naman yung Muning. Housework. Alauna na nga ng tanghali ng mga oras na yan at gutom na daw tong asawa ko. Tingnan nyo naman. Mapili nga to sa pagkain kaya natuwa ako nung nahuli ko yung panlasa niya. Sarap na sarap nga siya at hindi na nga makapagsalita dyan. Sabi ko nga'y damihan niyang sabaw para maka-score naman ako mamayang gabi. Panigurado nga'y malakabayo na naman ang tuhod niya ngayong gabi. Natatawa na nga lang siya sa mga kalokohang pinagsasabi ko sa kanya. Natapos kaming kumain ay napagpasyahan ko na nga isa lang yung mga labahin. Sinabi ko nga sa asawa ko na siya na lang ang magsampay dahil papasok na rin ako sa trabaho. Yun na nga lang ang kanyang gagawin dahil nakapaglinis na rin ako. Automatic nga itong aming washing kaya wala na siyang problemahin. Linagyan ko na nga yun ng sabon para makapag-umpisa na rin akong maglaba. At dahil hindi naman ako meticulous ay pinaghalo-halo ko na lang yan lahat. Mga pambahay lang naman namin yan kaya wala rin namang problema. 2 rounds nga namin yang sineset ng tig 1 oras.